Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Roy. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Boyet. 49 na taong gulang na po ako ngayon. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong totoong karanasan ko noong taong 1996. 15 anyos ako noon. Pero malinaw pa sa isip ko ang lahat ng nangyari. Lalo na sa lolo ko. Isang bulag na ermitanyo sa gilid ng baryo namin sa Capiz. Hindi ko makalimutan ang amoy ng langis ng nyog na may pinaghalong dahon ng sambong tuwing dumadalaw kami sa kanya. Nakasuot lagi si lolo ng puting kamiseta at kupas na salawal. Wala siyang paningin. Pero para bang mas malinaw pa sa kanya ang lahat ng bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Ang pangalan ni Lolo ay si Mara. Noon pa man, kilala na siya sa baryo bilang matandang may alam sa orasyon, mga halamang gamot, at sa kung ano-ano pang di maipaliwanag na bagay. Sa mga kwentong matatanda, dati raw siyang manlalakbay. Nagpupunta sa iba't ibang lalawigan. May hinahanap o may tinatakasan. Nakatira siya sa kubo, bandang gubat. Kubo na yari sa pawid at kahoy. Wala siyang ilaw. Wala ring katabing bahay. Isang linggo bago nangyari ang lahat, sinamahan ako ni Arnel at Edgar para dalawin si Lolo. Sabado ng hapon noon. Boyet, sigurado ka bang pupunta tayo? Tanong ni Edgar habang binabaybay namin ang daan papunta kina Lolo. Oo, Edgar. Kailangan ko siyang makita eh. May sinabi kasi siya sa akin nung huling dalaw namin tungkol sa masama raw na paparating. Sagot ko. Pagdating namin sa kubo, tahimik. Wala man lang huni ng ibon. Napansin agad ni Arnel ang isang bakas ng paa sa lupa sa labas ng pinto. Parang may dumalaw pero parang hindi tao. Bulong ni Arnel. Kumatok ako. Lo, si Boyet po ito. Tumikhim si Lolo mula sa loob. Pumasok na kayo at huwag kayong mag-iingay. Pagpasok namin, naamoy agad namin ang matapang na usok mula sa insenso. May nakasabit na bawang sa bintana at may mga dahon ng saging sa gilid ng silid. Nasa gitna si Lolo, nakaupo at hawak ang kanyang baston na gawa sa itim na kahoy. May mga aswang na nagbabalik. 3 sila. Pamilya ng mga nilalang na matagal ko nang itinaboy. Mahina niyang sabi. Napatingin kami sa isa't isa. Hindi na ito bago sa akin. Kasi bata pa lang ako. Tinuruan na ako ni Lolo ng mga orasyon. Hindi ko lang siniseryoso noon. Pero ngayong naririnig ko na naman sa kanya ang mga ito, parang iba na naman ang pakiramdam ko. Tuturuan kita, Boyet. Kailangan mo to. Hindi ko na kasi kayang lumaban. Dagdag niya. Simula noon, gabi-gabi akong bumabalik sa kubo para aralin ang mga orasyon. Sa loob ng 3 araw, tinuruan niya ako ng panangga gamit ang langis na may bulong. Dasal sa Latin na di ko pa rin alam kung ano ang ibig sabihin, at paggamit ng asul na sinulid na itatali sa pulso. Ika-4 na gabi, Biyernes, biglang lumamig ang hangin kahit tag-inid. Si Lolo, tahimik lang sa upuan niya, parang naghihintay. Magsuot kayo ng tali sa kaliwang kamay. Huwag kayong bibitaw sa loob ng bahay. Bilin niya sa amin. 10:00 ng gabi. May narinig kaming kaluskos sa bubong. Kasunod nun,
May malalim na yabag sa paligid ng kubo. Si Edgar, halos di makahinga. Si Arnel naman, sumisilip sa siwang ng dingding. Boyet, may anino sa labas. Parang hayop pero naglalakad ng tuwid. Bulong ni Arnel. Tahimik lang kayo. Sabay hablot sa aking kamay ni Lolo. Ito na sila. Bumukas ang pinto. Wala kaming nakitang tao, pero may anino. Mahaba, nakatungo, at may buntot. Maya-maya pa, biglang lumipad ang kandila sa sahig nang walang humahawak. Bumagsak ang isang bote ng langis at mabilis na dinampot ni Lolo ang baston niya at tumayo kahit bulag. Tumigil kayo! Wala na kayong karapatang bumalik dito! Sigaw ni Lolo. Parang umalingaw-ngaw ang boses niya. Napaluhod si Arnel. Ako naman, hawak-hawak ang sinulid ko habang binubulong ang orasyon na itinuro ni Lolo. Si Edgar naman, nakasandal sa dingding at nanginginig. Biglang nagdilim ang paligid. Hindi na yung karaniwang dilim. Parang may dumagan sa buong paligid. Tapos narinig naming may tumili ng malakas at masakit sa tenga. Isang babae, pero malalim ang tinig. Si Mara! Wala kang karapatang itaboy kami! Sumigaw si Lolo ng mas mahabang orasyon. Tila galing sa ilalim ng lupa. Lumitaw sa labas ng kubo ang tatlong anino. Isang matandang lalaki na baluktot ang likod, isang babae na may mahahabang kuko, at isang batang lalaking kulay abu ang balat. Boyet, sa kaliwa ko! Ikalat mo ang langis! Sigaw ni Lolo. Mabilis akong lumabas. Binuhos ko ang langis sa harap ng pinto. Maya-maya, nagliyab ito. Hindi ko alam kung bakit, pero apoy agad ang naging resulta. Napaurong ang tatlong nilalang at sumigaw sila. Pero hindi sila nasusunog. Parang natatakot lang. Hindi pa tapos to! Sigaw ng babae. Paglingon ko, wala na sila. Pati si Lolo, nakaluhod na sa sahig at pawis na pawis. Simula ngayon, Boyet, ikaw na ang bagong tagapagtanggol. Mahina niyang bulong. Pagkatapos sabihin ni Lolo si Mara na ako na ang bagong tagapagtanggol, parang biglang dumilim lalo ang pakiramdam ko. Hindi lang sa paligid, kundi pati sa dibdib ko. Para bang isang responsibilidad na hindi ko kayang tanggihan ang pilit na isinasalin sa akin. Nakaupo si Lolo sa sahig. Pinupunasan ko ang pawis niya habang nakatingin si Arnel sa apoy na unti-unting umuupos. Si Edgar naman, tulala pa rin sa may dingding at nanginginig. Lo, anong ibig mong sabihin? At bakit ako? Sabi ko habang pinipigilan ang pag-alog ng boses ko. Dahil ikaw ang may dugo ko na bukas sa liwanag, Boyet. Sagot ni Lolo si Mara. Anong dugo? Tanong ko. Halos hindi ko na alam kung gusto ko pa talagang malaman. Ang dugo ng isang taong pinagkalooban ng liwanag laban sa dilim. Hindi lahat may ganon, Boyet. Hindi lahat kayang tumanggap. Dagdag niya. Tahimik kami ng ilang minuto. Tanging tunog lang ng mga kuliglig at pagaspas ng mga dahon sa labas ang maririnig. Wala na ang mga anino, pero ramdam pa rin namin ang presensya nila sa paligid. Hindi pa tapos. Alam naming babalik sila kahit na anong oras. Kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon, bumalik kami ni Arnel
at Edgar sa bahay nila. Napagkasundoan naming wag munang ikalat sa mga tao ang nangyari. Ayaw naming magdulot ng takot sa baryo ito. Pero pinuntahan namin si Nida, pinsan ko, na minsang tinuruan din ni Lolo ng mga orasyon. Ano? Bumalik na naman sila? Gulat na tanong ni Nida nang ikwento ko ang nangyari. Oo, at sabi ni Lolo, hindi raw sila ordinaryong aswang. Pamilya sila ng matagal nang nagtatago. Sagot ko. Napakagat sa labi si Nida at sinabing, dati na raw sinubukang tapusin ni Lolo yung mga pamilya ng mga aswang na yun. Pero may pinili siyang patawarin noon, yung babae. Sino yung babaeng tumili kagabi? Singit ni Arnel. Tumango si Nida. Oo, buntis pa raw noon. Kaya hindi na itinuloy ni Lolo. Pero parang bumalik sila para tapusin kung anong hindi pa natapos. Kinagabihan, muli kaming bumalik sa kubo ni Lolo. Nagdala kami ng ilang halamang gamot, asul na kandila at sako-sako ng asin. Napansin namin na may malamig sa paligid. Napansin namin na mas malamig ang paligid kahit 10 oras ng gabi. Ang mga puno ng nyog sa likod ng kubo ay parang gumagalaw kahit walang hangin. Pagpasok namin, nakahiga na si Lolo. Nakatakip ang mata niya ng puting panyo. Lo, ayos ka lang ba? Tanong ko. Huwag kang matakot sa katawan kong humihina, Apo. Ang diwa ko'y gising pa. Sagot niya at ngumiti. Umupo kami sa paligid niya. Muli niyang ipinakuha sa akin ang itim niyang baston. May ituturo pa ako sa iyo, Boyet. Ito ang pagsasara ng daan. Tinuro na sa akin kung paano ihilera ang asin sa 4 na sulok ng bahay habang binibigas ang mga katagang. Itikom ang landas ng gabi. Sa liwanag humimlay ang buhay. Paulit-ulit kong binibigas iyon at habang ginagawa ko, parang may bigla na lang bumagsak sa bubong. Isang malakas na ingay. Napalingon kami ni Arnel. Tao ba yun? Tanong ni Edgar na halos pabulong. Hindi, sagot ko. Maya-maya, may gumagapang sa kisame. Kita namin ang anino mula sa apoy ng gasera. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa amin ang isang napakamabahong amoy. Amoy dugo at panis na karne. Lumabas ako. Hawak ang baston ni Lolo. Nakita ko sa may puno ng saging ang batang lalaking kulay abo. Nakaupo ito pero nakangiti habang nakatingin sa akin. Alam kong ikaw ang bagong takapagtanggol. Boses bata pero malambing. Hindi mo kami kayang patayin. Sabi niya, hindi ko kayo kailangang patayin. Basta't hindi kayo papasok sa buhay ng mga tao. Sagot ko. Lumabas si Arnel. May dalang bote ng langis. Si Edgar, nakatayo sa likod. May hawak na kawayan. Umalis na kayo! Wala kayong lugar dito! Sigaw ni Arnel. Tumawa ang bata. Hindi kami aalis. Kami ang may-ari ng kagubatang ito. Bago pa kayo ipinanganak. Si Simara lang ang dahilan kaya kami nawala. Ngayon siya'y bulag at mahina na. Panibagong panahon na ito. Sumulpot sa likod ng bata ang matandang lalaking baluktot ang likod. Mas malaki siya kaysa kagabi.
Nakasuot ito ng lumang damit ng magsasaka. Pero ang mga kuko niya ay parang labaha. Dahan-dahan siyang lumapit. Simula na ng pagganti! Sabi ng matandang aswang. Tinawag ko si Lolo. Lo, andito na naman sila. Boyet! Ilabas mo ang pangalawang bote ng langis. Ihalo mo ang asin at ibuhos mo sa kanan. Sigaw ni Lolo mula sa loob. Agad akong sumunod. Nilagyan ko ng asin ang langis. Binulungan ko ng orasyon na itinuro niya sa akin. Saka ko ibinuhos sa kanan. At bigla na naman itong nagliyab. Sumigaw ang matanda. Umatras. Pero hindi na naman nasunog. Pero para lang siyang nadapa, tapos biglang nawala ang anino niya. Pagbalik namin sa loob, hinihingali si Lolo. Hindi pa yan ang buong pwersa nila, Apo. Bulong niya. Kinabukasan, pinuntahan namin ang simbahan sa bayan. Kinuusap namin ang pare na kilala ni Lolo noon. Hindi kami nagsabi ng totoo, pero nagtanong kami tungkol sa mga sinaunang sulok ng lugar. Napag-alaman naming may isang balon sa likod ng lumang bahay ng mga Montano. Mga naunang residente sa lugar. Ayon sa matanda sa simbahan, may mga kwento raw dati na may mga batang nawawala tuwing gabi. Mga Montano? Hindi ba yun yung apelyido ng yung lola ni Nida? Tanong ni Edgar. Oo, at matagal na ring patay ang mga magulang niya. Sagot ko. Naalala ko ang kwento ni Lolo at ng babaeng pinili niyang patawarin noon na may dugong Montano. Nang gabing iyon, napansin naming wala si Nida. Wala sa bahay nila. Hindi rin siya pumasok sa tindahan kinabukasan. Pinuntahan namin siya sa bahay, pero sarado ang pinto. Nakasilip kami sa bintana at nakita naming may 3 aninong nakapalibot sa kanya. Pagkadungaw namin sa bintana ni Nida, napaatras ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang bigat ng pakiramdam ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hawak ni Edgar ang siko ko, habang si Arnel naman ay nakapamulsa at pikit matang nagdarasal ng pabulong. Nakita mo ba yun? Tanong ni Arnel. Oo, 3 sila. Parang hindi siya ginagalaw. Sagot ko. Parang ginagayuma lang, sabi ni Edgar. Hindi, parang siya ang may hawak sa kanila. Sagot ko. Hindi na namin binuksan ang pinto. Umalis kami ng tahimik, palihim. Tahimik ang paligid ng buong kalsada, papalayo sa bahay nila Nida. Pero parang may mga matang sumusunod sa amin mula sa likod ng punong kahoy. Pagbalik namin sa kubo ni Lolo, nakaupo siya sa labas. Kahit may kalamigan ng gabi, wala siyang suot na pang-itaas. Kita ang mga luma niyang tato sa dibdib. Mga hugis araw, bituin, krus, at ilang hindi ko pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Lo, si Nida, sabi ko. Alam ko. Putol na sagot niya agad. Napatingin kaming 3 sa kanya. Bago pa kayo makarating sa bahay niya, naramdaman ko na. Naroon ang 3. Pero may kakaiba sa pagkatao nila. Wala silang kinagawa sa kanya dahil... Biglang putol ni Arnel. Totoo ba, Lo? May kaugnayan siya sa kanila? Tumango si Lolo Simara. Bagamat mabagal at mabigat. Ang babaeng pinatawad ko noon, si Lydia Montano.
Siya ang ina ni Nida. Akala ko ay ligtas na ang dugong yon. Pero mukhang hindi natapos ang sumpa. E di ibig sabihin si Nida. Singit ni Edgar. Hindi siya aswang. Pero pinagkitnaan siya ng kadiliman at liwanag. Hindi pa siya tuluyang nahuhulog. Pero kung hindi natin siya maaagapan, kukunin siya ng 3 bilang tulay para magparami. Napaupo ako. Ramdam kong bumigat ang balikat ko. Hindi lang pala ito laban para sa baryo, kundi laban para sa sarili kong kadugo. Anong dapat natin gawin, Lo? Tanong ko. May isang ritual. Ang pagsasara ng ugat. Dito napuputol ang koneksyon ng dugo ng lahing kadiliman. Pero may kapalit. Anong kapalit, Lo? Tanong ni Arnel. Dugo rin. Pero hindi ng masama, kundi ng kusang loob. Isang sakripisyo mula sa taong may kapangyarihan ng liwanag. Sagot ni Lolo. Ako? Tanong ko. Tumango siya. Oo, apo. Ikaw. Nagkatinginan kami ni Arnel at Edgar. Wala ni isa sa amin ang nagsalita ng ilang minuto. Elo, kung yun ang paraan, gagawin ko. Sabi ko. Kinaumagahan. Habang papadilim pa lang ang langit, pumunta kami sa balon sa likod ng lumang bahay ng mga Montano. Bitbit ni Edgar ang bote ng langis. Si Arnel naman ay may hawak na pisi, tali at asin. Ako naman, dala ko ang baston ni Lolo at ang panyo niya na binigay niya sa akin kagabi na basang-basa ng kanyang pawis. May laman ding dahon ng sambong at papel na may sulat ng orasyon. Walang katao-tao sa paligid. Tahimik, tuyo ang damuhan. Pero basa ang lupa, malapit sa balon. Parang may tumulo kamakailan lang. Maya-maya, lumapit ako at inikot ko ang paligid. Teka, ano tong nakasulat sa gilid ng bato? Tanong ni Edgar. Tinignan ko. May ukit sa gilid ng balon. Ang binhi ng dilim ay sa liwanag muling ipinanganak. Lo, andito na kami. Anong susunod? Sigaw ko sa radyo na dala ni Arnel. Basagin ang bote ng langis sa gilid ng balon. Buhusan ng asin at pagkatapos iwanan mo ang basang panyo na may orasyon. Huwag mong titignan ang loob ng balon at kahit na anumang marinig mo, huwag kang lalapit. Ginawa ko lahat. Tumalikod ako sa balon. Pero narinig ko ang tila pag-iyak ng sanggol. Mahina at matinis. Boyet, halika. Boses ni Nida, pabulong. Napalingon ako, pero pinikit ko agad ang mata ko. Hawak ko ng mahigpit ang panyo at iniwan ito sa gilid ng bato. Biglang lumamig ang paligid. May humampas na malakas na hangin. Tapos tahimik. Pagdilat ko, wala na ang panyo. Wala na ring tunog mula sa balon. Bumalik ako sa kanila. Nakatingin lang sila sa akin. Tapos na ba? Tanong ni Arnel. Hindi pa. Kailangan natin siyang harapin mismo. Si Nida. Sagot ko. Gabi na nang muli naming balikan ang bahay nila Nida. Sa di kalayuan, nakita naming nakatayo siya sa harap ng bahay. Nakaputing daster, walang kibo at nakatingin sa langit. Nida! Sagot ko.
Dahan-dahan siyang lumingon. Nanghingilid ang luha niya. Sa likod niya, muli naming nakita ang 3 anino. Pero hindi na kasing lakas ng daddy. Parang pumapangalawa na lang kay Nida. "Boyet, anong ginagawa mo dito?" Mahinang sabi ni Nida. "Alam na namin, Nida, at hindi pa huli ang lahat." Sagot ko. "Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero tuwing gabi, para akong ginagabayan ng mga boses. Para akong nilulunod sa panaginip." Sagot ni Nida habang umiiyak. "May lahi ka, Nida. Pero hindi ka masama. May paraan pa para putulin ang koneksyon mo sa kanila." Paliwanag ko. "Hindi na ako makaalis. Parang ako na ang sentro nila." Sagot niya. "Kung ganon, kailangan mong pumili. Lalaban tayo." Sabi ko. Biglang lumitaw sa harapan namin ang matandang baluktot ang likod, ang babaeng may mahahabang kuko, at ang batang kulay abo. Nakapantay sila kay Nida, pero kita naming hindi sila kayang lumapit ng husto. "Hindi na siya mapapalaya," sabi ng babae. "Dugo niya ang huling pyesa. Sa kanya kami muling lalakas." "Hindi! Hindi ako sa inyo!" sigaw ni Nida. "Ngayon, Nida, sambitin mo yung orasyon!" sigaw ko. Hinawakan ni Nida ang papel na inabot ko kanina. Umiiyak siya habang binibigkas ang mga salita. "Sa liwanag ako lulubog. Sa liwanag ako muling babangon. Kalas sa anino, tali ng dugo, putulin." Umihip ang malakas na hangin. Kumislap ang asul na apoy mula sa ilalim ng lupa. Umatras ang 3. Sumigaw ang bata ng napakalakas. Tapos biglang bumalot ang itim na usok sa paligid nila. Nagtalsikan ng abo sa hangin. Pagtingin namin sa paligid, wala na sila. Si Nida naman, nakaluhod sa harapan namin. Pagod, puno ng luha, pero buhay. Nilapitan ko siya. "Tapos na, Nida." Umiling si Nida. "Hindi ko alam, pero pakiramdam ko nabawasan ng bigat." "Hindi ka nag-iisa, Nida. Andito kami." Humingal si Nida habang nakaluhod. Tinutulungan ko siyang tumayo. Kahit nanginginig pa ang tuhod niya. Pinilit niyang humakbang papalapit sa akin. Pakiramdam ko, hindi pa tapos. Parang may natira pa sa kanila. Mahina niyang sabi. "Nasa isip mo lang yan, Nida. Ano ka ba? Mahina na sila. At wala na rin silang kapangyarihan sa'yo." Sagot ko, habang nakabantay pa rin sa paligid. Pero hindi ko alam kung panatag na ba talaga ako. Maya-maya, biglang umambon. Mabagal, parang nililinis ang paligid. Ang abo sa lupa, unti-unting humalo sa putik. Napansin ko, may bakas ng nasunog sa lupa kung saan tumayo ang 3 nilalang kanina. "Bakit parang may naiwan?" tanong ni Nida. Lumapit ako at inusisa. May maliit na bilog na parang anino sa lupa. Hindi nawawala kahit binabasa ng ulan. Hinugot ko ang maliit na garapong may asin sa bulsa ko. Hinawakan ko ito ng mahigpit at saka marahang ibinuhos sa anino. Biglang kumulog. Tumilapon si Nida, pero agad ko siyang nasalo mula sa aninong bilog. Unti-unting lumitaw ang itsura ng matandang baluktot ang likod. Pero ngayon parang mas mahina na. Tila naubos na ang lakas.
Ang balat niya, basang-basa, nangingitim at ang mata niya, puro puti. Akala nyo tapos na. Hindi nyo kami lubusang mapapalayas. Habang buhay si Nida, may tali pa rin kami sa kanya. Sabi ng matanda. Hindi na ako nagdalawang isip. Hinugot ko ang balisong na may ukit na dasal sa hawakan. Inilapit ko ito sa labi ko at bumulong ako ng orasyon. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng dugo na hindi nabahiran, putulin ang huling hibla ng kadiliman. Maya-maya, lumiyab ang balisong sa asul na apoy. Tapusin mo na! Sigaw ni Nida mula sa likod. Para sa ito, Nida! Itinarak ko ang balisong sa lupa mismo kung saan nakatayo ang anino ng matanda. Nagliyab ito, nagsisigaw siya habang unti-unting hinihigop ng lupa. Humalo sa apoy ang itim na usok pero hindi na to kasing tapang kanina. Maya-maya, bumuka ang lupa ng bahagya at tinangay siya ng apoy pababa. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, wala nang anino, wala na ring bakas ng kadiliman. Tanging ulan na lang ang naririnig namin. Lumapit sa akin si Nida. Tapos na ba? Tanong niya ulit. Ngayon sigurado na ako, Nida. Oo, tapos na. Maya-maya, umiyak si Nida. Buong lakas siyang yumakap sa akin. Hindi dahil sa takot, kundi sa kaluwagan. Pagkatapos ng napakaraming taon, malaya na siya. Lumipas ang ilang araw, bumalik kami sa baryo. Pinatawag namin ang ilang matatanda, si Aling Marla, ang tagapag-ingat ng lumang simbahan. Si Mang Caryo at ang dalawang albularyo sa kabilang sityo. Nagpulong kami sa gitna ng plaza. Dala ni Nida ang lumang papel ng orasyon. Basang-basa na halos may butas na. Tapos na ang sumpa. Hindi na ako banta sa inyo. Hindi na ako ang tali sa dilim. Pahayag niya sa harap ng lahat. Tahimik ang mga tao. Hindi agad nagsalita ang ilan. Pero maya-maya, lumapit si Aling Marla. Anak, matagal kang nagtiis. Pero kung hindi dahil sa tapang mo, baka kami naman ang sunod na mabiktima. Pasensya na kung naging mapanghusga kami noon. Mula noon, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Nida. Tinulungan ko siyang magsimula muli. Nagtayo siya ng maliit na pwesto sa palengke. Nagluto siya ng kakanin at sumikat ang putot kutsinta ni Nida. Simula noon, hindi natakot ang tingin ng mga tao sa kanya, kundi respeto. Minsan, sa dapit hapon, sabay kaming nakaupo sa harap ng kubo. Sana mas maaga kong nilabanan yun. Sabi niya, ano ka ba, Nida? Wala namang maaga o huli. Ang mahalaga, pinili mong lumaban. Napangiti siya. At salamat sa'yo. Kung hindi mo ako tinulungan, baka hanggang ngayon alipin pa rin ako ng mga anino. Umiling ako. Hindi mo kailangang magpasalamat, Nida. Kaibigan kita at tayo-tayo lang ang dapat magtulungan. Sa huling pagkakataon, binalikan namin ang lumang lugar kung saan namin pinalaya ang anino. Nilagyan namin ng krus ang lupa at tinamnan ng puting rosas para tong paalala na kahit gaano kadilim, may liwanag pa rin pwedeng piliin. Sabi ni Nida, ang aral ng kwento na sa bawat isa may dilim na gustong sumakop, trauma, takot,
o lihim ng nakaraan, pero hindi kailanman huli ang pagkalas. Ang katapangan ay hindi lang ang pagsigaw, kundi ang pagtindig kahit nanginginig. At higit sa lahat, walang mas lalakas pa sa taong may kakampi, lalo na kung kaibigan ang kasama sa laban. Maraming salamat po, Sir Roy, sa pagbibigay ng pagkakataon na mailahad ang kwento ni Nita. Isang paalala ito sa ating lahat na kahit pinakamatinding dilim, kayang talunin ng liwanag basta may kasama at basta may paninindigan. Sana ay maging inspirasyon ito ng mga tagapakinig nyo. Pagpalain po kayo at ang programa nyo. Maraming salamat po ulit. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Roy. Ako po si Kaloy. 55 taong gulang na ngayon. Ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay totoong karanasan ko na hindi ko makakalimutan. Nangyari ito sa amin sa Capiz, taong 1990. 20 anyos ako noon. Bata pa, pero mulat na sa hirap ng buhay sa baryo. Hindi naman ako ang bida sa kwento kong ito. Isa lang ako sa mga nakasaksi, kasama ang kaibigan kong si Andoy. Pero ang sentro ng lahat ay si Gaspar. Si Gaspar ay kaibigan din namin. Tahimik lang siya. Hindi palakibo, pero mabait at palaging tumutulong sa mga matatanda sa amin. Si Mang Teba naman, isang matandang ermitanyo na halos hindi na lumalabas ng kubo niya sa tabi ng ilog. Maraming haka-haka sa kanya. May mga nagsasabing may alam daw sa ulam. May iba rin naman nagsasabing kinikilalang banal. Pero ako, bilang saksi, masasabi kong higit pa siya sa ordinaryong matanda. Si Lola Simang ang nagsabi sa amin noon na may mga pinipili raw ang panahon. Sabi niya, pag sumapit ang anihan at kumulo ang dagat kahit walang ulan, may lilitaw ang dilim. Hindi namin pinansin yun dati. Hanggang sa nagsimula ang pagbabago kay Gaspar. Una naming napansin na parang hindi na siya basta tao lang. Noong nakita naming mag-isa niyang binuhat ang isang troso na dati ay 3 tao ang kailangan para buhatin yun. Walang ka-effort. Tapos isang beses, may nabangga siyang kabayo. Pero hindi man lang siya natumba. Yung kabayo pa ang bumagsak sa lupa. Andoy, nakita mo ba yun? Tanong ko ng gabing yun. Oo, Kaloy. Hindi yun normal. Sagot niya, habang pareho kaming nakasilip mula sa likod ng niyog. Simula noon, mas pinapanood na namin siya. At si Mang Teban, mas lalo siyang naging interesado kay Gaspar. Minsan pa nga, nakita namin silang magkasama sa ilalim ng buwan. May hawak si Mang Teban na parang lumang tungkod na may ukit. Doon ako kinilabutan. Lumipas ang ilang linggo. Isang gabi, pinatawag kami ni Mang Teban. Kaming 3. Ako, si Andoy, at si Gaspar. Tahimik kami habang nilalakad ang madamong daan papunta sa kubo niya. Puno ng usok sa loob ng bahay. Amoy dahon, langis, at kung ano pa. Sa gitna, nasa altar ang tungkod. May usok na parang lumilitaw mula sa pinakaulo nito. Parang may buhay. Panahon na, Gaspar! Sabi ni Mang Teban. Nakatayo lang si Gaspar,
tila di alam ang sasabihin. Itong tungkod na ito, hindi ito ordinaryo lamang. Pinili ka nito, Gaspar, at hindi ako ang pumili. Ang dugo mo ay nagsasalita. Dumadaloy sa iyo ang dugo ng mga tagapangalaga. Mga ninuno mong matagal nang nakalipas. At ikaw ang itinakda. Wala naman pa akong ginagawa. Hindi ko rin po alam kung bakit ako. Alam ko. At yun ang dahilan kung bakit ikaw ay karapat-dapat. Biglang kumidlat mula sa bintana ng kubo. Nakita naming kumislap ang langit kahit walang ulan. Doon ibinigay ni Mang Teban ang tungkod. Nang hawakan iyon ni Gaspar, tila may umalimpukay na hangin sa loob. Lumamig ang paligid. Sa mismong hawakan ng tungkod, nagliwanag ang mga ukit. Hindi ito basta halimaw lang. Hindi rin basta aswang. Isa siyang anananggal at hindi tulad ng madalas na babae. Ito'y lalaki at hayok sa laman at mas marahas. Kinabukasan, may nakita kaming patay na baka sa may sapa. Wala nang laman loob. Parang sinimsim. Si Andoy agad ang nagsabing, hindi yan lobo o hindi rin tao. Baka nga anananggal kasi hindi normal eh. Ilang gabi ang lumipas. May mga nawawalang manok, kambing. Tapos isang gabi, nakita ni Lola Simang ang aninong lumilipad. Punit ang katawan sa bandang baywang. May mahabang dila at tila lalaki. Gaspar, iho! Nakita ko yung mata niya. Mapula. Parang may galit. At may anyo siyang kabayo. Sabi ni Lola Simang. Napailing si Gaspar. Kailangan ko na siyang harapin. Huwag ka munang tumuloy. Hindi pa sapat ang tungkod kung wala kang kaalaman. Kailangan mong matutunan ang mga orasyon, ang tamang pagkumpas, ang galaw ng pakikipaglaban. Sabi ni Mang Teban. Kaya ilang gabi kaming sumama kay Gaspar sa pagsasanay. Tinuturuan siya ni Mang Teban ng mga pananggalang at pangontra, mga dasal na mula sa Latin, halo ng lumang Tagalog, at mga simbolo sa kalikasan. Gabi ng Biyernes, kabilugan ng buwan, tahimik ang buong baryo. Walang hangin, walang kuliglig, parang may humihinga sa dilim. Bigla kaming nakarinig ng ingay sa bubong ni Lola Simang. Nang lumabas kami, nakita namin siya. Isang nilalang na punit sa baywang. Lumilipad. May mukhang tao, pero mahaba ang dila at matutulis ang mga kuko. Nang makita kami, bumaba siya. Pero bago siya tuluyang lumapag, bigla siyang nag-anyong aso. Pero hindi ordinaryong aso. Itim ito, malaki, may mata ng tao. Gaspar! Sigaw ko. Hawak ni Gaspar ang tungkod. Tinapat niya iyon sa nilalang at sumigaw. Sa ngalan ng dugo at tagapangalaga, ikaw ay hindi makakalampas! Lumiyab ang tungkod. Sumigaw ang anananggal. Agad tumalon papalayo at humalo sa kadiliman. Napatingin si Mang Teban. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Babalik siya sa susunod na kabilugan ng buwan. Sir Roy, pagkatapos ng gabing yon,
kung saan nasaksihan namin ang anyo ng anananggal at ang unang sagupaan nito kay Gaspar. Hindi na muling naging tahimik ang baryo. Nag-umpisa ng manahimik ang mga tao. Hindi na nagpapagabi sa labas. Ang ilan, lumalabas lang kapag araw. Si Lola Simang, palaging may sinisindihang insenso sa harap ng kanyang bahay. Kami naman ni Andoy, mas lalong naging malapit kay Gaspar. Hindi namin siya iiwan kahit na anong mangyari. Pero si Gaspar, parang unti-unting nagbabago. Gumigising ang kung anong nasa loob niya. Palaging seryoso, palaging alerto. Minsan, bigla na lang siyang mapapatigil habang naglalakad. Saka titingin sa langit na parang may nararamdaman. Gaspar, ayos ka lang ba? Tanong ni Andoy. May naaamoy ako eh. Amoy dugo, Andoy. Sagot ni Gaspar. Napatigil kami. Lumingon-lingon. Wala naman kaming nakita pero iba ang pagdama niya. Para bang may parte ng katauhan niya na hindi sa kanya. Tila may dumadaloy na alaala sa mga ugat niya na hindi niya nararanasan pero nararamdaman niyang totoo. Doon siya muling nagpunta kay Mang Teban. Sa likod ng kubo ni Mang Teban, sa may tabing gubat, may maliit na bilog na gawa sa bato. Ayon sa matanda, iyon daw ang altar ng mga unang tagapangalaga. Doon siya pinaupo ni Mang Teban habang nakalatag sa lupa ang tungkod at nakaturo ito sa silangan. Gaspar! Hindi sapat na alam mong kaya mong gamitin ang tungkod. Dapat alam mo rin kung sino ka. Sabi ni Mang Teban. Tahimik si Gaspar. Nakatingin lang sa tungkod. Ang dugo ng mga tagapangalaga ay may bahid ng ilaw at anino. Bago mo tuluyang gamitin ang kapangyarihan, dapat mong tanggapin ang kabuuan mo, pati ang takot, pati ang galit. Pagkasabi nun, binigyan siya ng tuyong dahon na may ukit. Saka pinainom ng isang mapait na serbesa. Nakita namin kung paano nanginig ang katawan ni Gaspar. Pinikit niya ang mga mata niya. Pero maya-maya'y napasigaw siya. Niyakap niya ang tungkod at nagliyab ito. Pero hindi parang apoy. Parang asul na usok na lumalabas mula sa pinakaugat ng kahoy. Nakita namin muli ang anino sa langit. Tumagal ng ilang segundo. Pero alam namin, bantay ng dilim iyon at may babala. Kinabukasan, pinuntahan namin si Lola Simang. Patay ang isa niyang kambing. Lawlaw ang tiyan. May bakas ng matulis na kuko sa may tagiliran. Sa paligid ng kulungan, may mapulang laway sa lupa. Malapit na siyang bumalik. At kapag bumalik yon, hindi lang hayop ang kukunin niya. Sabi ni Lola Simang habang nakatingin sa kagubatan. Tama si Lola Simang. Kasi kinagabihan, muntik nang nakuha si Andoy. Nasa tapat lang kami ng bahay ni Gaspar. Naglilinis kami ng bakuran nang bigla siyang igipon ng aninong mabilis dumaan. Parang hangin na may kasamang bagsik. Natumba si Andoy sa ilalim ng puno ng saging. Duguan ang braso. Tumakbo si Gaspar. Bitbit ang tungkod at pinanggapos sa ere ang hangin. May dumaing. Tumigil ang anino at sa kaunti-unting nabuo sa likod ng palayan. Nakatayo ito at kalahating katawan lang. Duguan ang mata. May mga ugat sa mukha na parang pumuputok. Itim ang balat at parang sunog. Malamang, ikaw na ang bago. Bulong ng anananggal.
Ngunit amoy ko pa rin ang takot sa'yo, bata. Hindi ako ang dapat mong katakutan, kundi ang dugo sa likod ng pangalan ko. Sagot ni Gaspar. Itinuro niya ang tungkod. Biglang nagliyab ito. Ang apoy ay hindi basta apoy. Parang liwanag na walang init, pero kayang masunog ang kaluluwa. Lumipad muli ang anananggal. Pero bago ito tuluyang makawala, tinamaan siya sa likod ng liwanag mula sa tungkod. Sigaw siya ng sigaw, pero bigla siyang nag-anyong kabayo at tumakbo papalayo, saka pumasok sa kakahuyan. Pagkatapos ng laban, pinaliguan ni Mang Teban si Gaspar ng pinagkahalong tubig, dagta at langis ng nyog. Sa gitna ng tubig, may mga dahong hugis talim at ukit na parang mata. Ito ay tubig ng pag-amin. Ang sino mang tagapangalaga na tumatanggap ng tungkod, kailangan ding aminin ang sarili, lakas, kahinaan at misyon. Paliwanag ni Mang Teban. Habang binabasa ang ulo ni Gaspar, may mga imahe siyang nakita. Mga imahe ng matandang lalaking nakasuot ng puting balabal. May hawak na parehong tungkod nung mga panahong hindi pa ito kupas. May mga lalaking nakasuot ng bahag. Nilalabanan ang mga nilalang na may mahahabang dila. At isang batang lalaki, hawak ng kanyang ina, habang pinapanood ang pagsabog ng isang kubo. Ako yun. Mahina ng sampid. Oo, Gaspar. Anak ka ng isa sa mga huling tagapangalaga. At ikaw na ngayon ang natitirang tagapagpatuloy ng lahi. Sagot ni Mang Teban. Isang gabi, habang nasa ilalim kami ng punong mangga sa likod ng bahay ni Gaspar, nagtanong ako. Gaspar, matanong ko lang. Hindi ka ba natatakot? Natatakot naman ako, Kaloy. Pero mas nakakatakot kung may mawawala sa atin dahil hindi ko ginawa ang dapat kong gawin. Tahimik kami. Tanging kuliglig at ihip ng hangin lang ang maririnig. Babalik daw siya sa susunod na kabilugan ng buwan. Handa ka na ba sa panahong yun, Gaspar? Sabi ni Andoy. Napatingin si Gaspar sa langit. Hawak ang tungkod at sa ilalim ng liwanag ng buwan, sumugod siya. Hindi lang ako handa dahil isa na ako sa kanila. Sir Roy, pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting naging mas matatag si Gaspar. Araw-araw siyang nasa ilalim ng araw para magsanay. Nasa gabi siya sa ilalim ng buwan para magdasal. Tinuruan pa siya ni Mang Teban kung paano gamitin ang tungkod para sumagap ng palatandaan. Parang radar ng dilim, kung saan nalalaman niya kung may nilalang na hindi pangkaraniwan sa paligid. Kami naman ni Andoy, palaging nakabantay. Kahit hindi kami katulad ni Gaspar na may dugong tagapangalaga, batid namin ang papel namin. Saksi, bantay, at handang sumalo kung kinakailangan. Sa gitna ng palayan, pinagitnaan si Gaspar at ni Mang Teban. Nasa kamay pa rin ni Mang Teban ang orihinal na tungkod, ang mas luma, habang nasa kamay naman ni Gaspar ang ipinamanang bago. Pareho nilang itinutok sa isa't isa ang kanilang tungkod at sa utos ni Mang Teban, nagsimula silang magpalitan ng mga kumpas. Ang bawat kumpas may kasunod na kidlat sa paligid. May mga dahon na lumilipad ng paikot-ikot sa ere. Ang lupa bigla-biglang gumagalaw na parang may umaalon sa ilalim. At sa mga oras na yon,
Pinagpapawisan si Gaspar pero hindi siya umaatras. Ulitin mo ang panangga sa ilalim ng pag-atake, Gaspar! Sigaw ni Mang Teban. Bumilis ang mga galaw ng matanda. Parang hindi na siya mahina. Parang bumalik ang dating lakas niya at sa bawat hampas ng tungkod, bumalik sa kanya ang anyong kinakatakutan noon sa baryo. Lumakas ang ihip ng hangin. Kumulog. Nagdilim ang ulap. Doon namin narinig ang unang sigaw. Isang matinis na palahaw. Galing sa kagubatan. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Isa lang ang nasa isip namin. Nandito na siya. Mahina, pero buo ang tinig ni Gaspar. Kinagabihan, ang buong baryo ay walang ilaw. Sadyang pinapatay ang mga gasera tuwing kabilugan. Iyon daw kasi ang tanging paraan para hindi matuntun ng nilalang kung nasaan ang mga tao. Si Lola Simang, nakaupo sa may pintuan ng bahay niya. May hawak na buntot ng pagi at banga ng asin at naghahanda habang paulit-ulit na bumubulong. Kami naman ni Andoy, nasa bubungan ng bahay ni Gaspar. Nagbabantay. Nakatayo si Gaspar sa bakuran. Hawak ang tungkod. Nakatingala. Malamang dito siya sa baba. Dahil dito ang tawiran at ito rin ang simula. Bulong niya. Bigla kaming may naamoy. Amoy asupre. Saka sumunod ang ihip na malamig na hangin. Hindi normal ang lamig. Kumikislot ang bawat lamig nito sa aming balat. Sa itaas ng punong nyog, sa gilid ng sapa, isang nilalang ang lumitaw. Kalahating katawan lang, punit ang baywang, tumutulo ang likido mula sa laman loob niya. Mapula ang mata, may mahabang buhok na parang talahib at nag-aapoy ang dila sa pulang liwanag. Hindi siya sumigaw, hindi rin nagmamadali. Parang alam niyang darating siya para sa isang tiyak na laban. Hindi ka na makakabalik kailanman, sagot ni Gaspar. Itinukod niya ang tungkod sa lupa. Bigla itong lumiwanag. Umangat sa hangin ang alikabok at lumitaw ang mga ukit sa paligid. Ang mga simbolo ng mga sinaunang pananggalang. Sumunod ang anananggal. Bumangga siya sa pananggalang at tumalsik siya pabalik. Pero hindi nasaktan. Bumalik siya sa anyong aso at umikot mula sa likod. "Kaloy sa kanan!" sigaw ni Andoy. Paglingon ko, nakita ko siyang patakbo. Mabilis, baba ang katawan. Parang anino. Pero bago pa man siya makalapit kay Gaspar, hinampas niya ang tungkod sa lupa. Pumutok ang alikabok, nabuwal ang anananggal, at tumilapon siya papalayo. Pero bumangon muli siya, huminga ng malalim, at tumingin kay Gaspar, saka ngumiti. "Bilog pa rin ang buwan bukas, bata. At sa susunod, hindi lang ako ang darating," sabi ng anananggal. Pagkasabi nun, tumakbo siya patungo sa gubat. At bago siya makalayo, nagbago siya ng anyong kabayo. Itim, may apoy sa mga mata. Sa isang iglap, nawala siya sa anino ng gabi. Lumapit kami kay Gaspar. Pawis na pawis siya. Nanginginig ang kamay niya, pero hindi siya sugatan. Mas matibay siya ngayon kaysa noong unang gabi. Totoo ang sinasabi niya. Hindi lang siya ang darating bukas. "Bakit naman, Gaspar? May iba pa ba silang kasama?" tanong ko. "Oo, Kaloy. Sa tuwing kabilugan ng buwan, palakas ng palakas ang mga tawag ng
dilim. At habang tumatagal, mas lumalapit sila, sagot niya. Kinabukasan, muling nagtungo si Gaspar sa altar sa likod ng kubo ni Mang Teban. Doon niya muling sinuri ang tungkod. Binuksan ni Mang Teban ang isang kahon. Laman nito ang lumang balumpon ng orasyon at mga pinakatatagong kasaysayan ng mga tagapangalaga. Binasa iyon ni Gaspar, tahimik, habang sinasabayan ni Mang Teban ng paliwanag. Doon namin nalaman na hindi lang basta aswang ang kalaban namin, kundi isa silang sinaunang lahi ng mga nilalang na pinapatalsik mula sa kabundukan ng Leyte. At ang tungkod ay isa sa susi sa huling balakid sa pagbabalik nila. Sa huling bahagi ng balumbon, may isang larawan ng anino. Malaki, may pakpak, may mahahabang kuko, at sa ilalim nito ang isang babala na nakasulat sa lumang Tagalog. Kapag ang ikaapat na kabilugan ay umabot at hindi na itaboy ang alagad ng dilim, babalik ang 7 anino at bubuksan ang daanan. Tinignan kami ni Gaspar. Seryoso ang tingin niya. Hinawakan niya ang tungkod at sa kanya tinapik ang balikat ni Andoy. Hindi pa to ang totoong laban. Alam kong hindi pa to tapos. Pero alam ko na ang tutunguhin ko. Saan? Tanong ko. Sa pinagmulan nila. Napatingin si Mang Teban. Sa Leyte. Bulong ng matanda. Lumipas ang 3 linggo mula nang huling nagpakita ang anananggal. 3 linggo ng matinding paghahanda, tahimik na panalangin, at lalong tumitinding kaba. Ang buong baryo, bagamat hindi nagsasalita, ramdam ang takot hanggang dumating ang gabi ng ikaapat na kabilugan. Tahimik ang paligid, maging ang mga hayop ay parang alam ang paparating. Nasa labas kami ni Andoy, nakaabang. Si Gaspar naman, suot ang itim na balabal na ibinigay ni Mang Teban. Hawak ang tungkod na ngayon ay may bagong ukit na pabilog sa may dulo. Tila selyo ng isang lumang sumpa. Kaloy, Andoy, ano man ang mangyari, huwag kayong lalapit sa akin. Ito ay laban ko, sabi ni Gaspar. Tumango kami. Mabigat man sa loob namin, pero alam naming tama siya at may tiwala kami sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, lumamig bigla ang hangin. Bumigat ang lupa. Naglaho ang buwan sa likod ng lupa. At mula sa gubat, may mga matang namumula. 7 ang nakikita kong anino at nararamdaman ko sila. Totoo nga ang babala ng anananggal. Bulong ni Gaspar. Lumabas ang unang nilalang. Parang multong may pakpak. Kasunod ang pangalawa, pangatlo, at sa huli, lumitaw ang anananggal. Hindi na siya kagaya ng dati. Mas malaki na, mas matulis ang mga kuko, at may parang sungay sa gilid ng kanyang noo. Gaspar, ikaw ang napili nilang bantay. Pero bata pa rin ang dugo mo. Hindi mo kami kaya. Sigaw ng anananggal. At ikaw pa rin ang taksil na nilalang. Sagot ni Gaspar. Nagtama ang tingin nila. Kumidlat, kumulog, at sabay na sumugod ang 7 anino kay Gaspar. Tinumba ni Gaspar ang tungkod sa lupa. Lumiwanag ito. Bumalot sa kanya ang bilog na liwanag. Maya-maya, tumalsik ang unang 3 anino. Ngunit sa likod nito, sumingit ang anananggal at saka tinaga siya sa balikat. Napaatras si Gaspar, duguan ang balikat, pero hindi siya bumitaw.
Maya-maya, itinaas niya ang tungkod at sa ngalan ng lupa, ng hangin, ng apoy at ng tubig, sa dugo ng lahing tagapangalaga, pawiin ng dilim. Pumutok ang liwanag mula sa tungkod. Nalusaw ang isa sa mga anino. Maya-maya pa, sumugod muli ang 5, sabay-sabay. Umikot si Gaspar. Parang sayaw ng kumpas ang mga galaw ng kamay at paa. Isa-isa niyang tinamaan ng mga ito ng ilaw mula sa tungkod. Kasabay ng orasyon, lumiyab ang hangin at saka natupok ang 3 pang anino. Nang papalapit ang ika-4, sinugod ito ni Gaspar ng diretsyo. Tinaga niya ito gamit ang liwanag ng tungkod at natamaan sa gitna ng noo. Umusok, saka sumabog sa alikabok. Dalawa na lang ang kasama mo, Anananggal. Maya-maya, tumakbo si Gaspar. Tinamaan siya ng isa pang nilalang. Parang usok na mainit at madikit. Napaluhod siya at tumawa lang ang Anananggal. Hindi mo kami kayang ubusin, Gaspar. Pero biglang umikot ang tungkod. Umalabog sa lupa. Nagbitak ang paligid. Lumitaw ang mga ugat ng kahoy. Hinigop ng lupa ang nilalang sa kanan ng Anananggal. Ngayon, tayo na lang ang natitira, Anananggal. Bulong ni Gaspar. Tama ka. Matagal na kitang hinihintay, bata. Sabi ng Anananggal. Mabilis ang unang atake ng Anananggal. Lumipad siya. Umikot. Saka lumusob na parang palaso. Naiwasan naman ni Gaspar. Ngunit binangga niya ng ilaw mula sa tungkod ang pakpak ng Anananggal. Naputo lang isa, saka sumigaw ito sa sakit. Ngunit mabilis pa rin ito. Nakalapit at sinunggaban si Gaspar at tinagasan dyan. Napaatras si Gaspar, duguan. Pero sa mata niya, wala nang takot. Para sa mga ninuno ko, para sa mga nawalan, ngayon humanda ka sa akin. Isinaksak niya ang tungkod sa lupa. Lumikha ito ng liwanag sa langit. Maya-maya, lumitaw ang mga hugis ng mga tagapangalaga sa ulap. Bumaba ang liwanag sa tungkod. Pinalot si Gaspar ng puting apoy. Maya-maya, tumalon siya at tinaga ang Anananggal sa gitna ng dibdib. Tumili ito, umusok at nangisay. Tumalsik sa lupa. Umiiyak habang nabubura ang katawan. Hindi pa to ang wakas, bata! May iba pa sa likod ng ulap! Sabi ng Anananggal. Bago pa ito tuluyang naglaho, tahimik ang paligid. Ang mga kuliglig, unti-unting bumalik. Ang buwan, lumitaw mula sa ulap. Nilapitan namin si Gaspar. Gaspar! Sigaw ko. Pikit ang mata niya. Duguan ang balikat at tiyan. Pero buhay. Hawak pa rin ang tungkod. Tumayo siya. Mahina pero matatag. Tapos na. Wala na tayong dapat pang pangambahan. Sabi ni Gaspar. Patay na ba talaga siya? Tanong ni Andoy. Oo, Andoy. Pero hindi pa dito natatapos ang tungkulin ko. Habang ako ang tagapangalaga, patuloy pa rin akong tutulong sa mga tao. Ang kasaysayan ay buhay sa mga dugong handang magsakripisyo para sa kabutihan ng nakararami. Sa bawat laban, kailangan nating piliin kung kaninong panig tayo. Ang liwanag ba o ang dilim? Maraming salamat po. Hello po, Sir Roy.
Ako po si Elena. 47 na taong gulang na ngayon. At ang ibabahagi ko po sa inyo ay isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Taong 1998 noon, sa probinsya namin sa Samar. Ako ay 20 anyos. Doon ko natuklasan ang lihim ng sarili kong ama. Lihim na nagpabago sa pananaw ko. Hindi lang sa kanya, kundi sa buong pagkabata ko. Lumaki ako sa isang simpleng baryo na ang pangalan ay Barangay Cansoso. Isang tahimik na lugar kung saan halos magkamag-anak na ang mga nakatira. Ako ang panganay na anak ni na Elias at Salve. May nakababata akong kapatid, si Luisito, na 7 taong gulang pa lang noon. Hindi kami mayaman. Pero sapat na ang kinikita ng tatay ko sa pag-aalaga ng baboy at manok. At paminsan-minsan ay umaakyat din siya sa bundok para mangahoy. Mabait si Tatay Elias sa mga tao, pero tahimik siyang tao. Minsan nga, iniisip ko noon, parang ang dami niyang itinatago. Nagsimula ang lahat gabi ng Setyembre. Maulan noon. Si Inay at si Luisito ay nasa bahay ng kapatid ni Inay na si Tia Miling. May sakit kasi si Tio Ben at tumutulong si Inay sa pag-aalaga. Ako lang at si Tatay ang naiwan sa bahay. Wala naman sa akin yun dahil madalas naman kaming magkasama ni Tatay. Pero may napansin akong kakaiba ng gabing yun. Habang ako'y nakahiga sa banig sa itaas ng bahay, narinig kong bumukas ang pinto. Dumungaw ako mula sa siwang ng sahig. Hindi ko agad nakita si Tatay, pero narinig ko ang mga yabag niya. Hindi siya lumabas sa harap kundi sa likod ng bahay, sa may malapit sa gubat. Nagtaka ako. Hindi naman ugali ni Tatay na lumabas ng ganung gabi. Tahimik lang ang paligid, liban sa ingay ng kuliglig at mahinang patak ng ulan sa yero. Hinintay kong bumalik siya pero halos 30 minutos na wala pa rin siya. Doon na ako kinabahan. Bumaba ako. Kinuha ko ang flashlight sa may estante, pero hindi ko ito binuksan. Ayokong mahalata ni Tatay kung sakaling nandun siya sa paligid. Dahan-dahan akong naglakad pa atras ng bahay. Tinungo ang kakahuyan. Pagkalapit ko sa may punong santol, napahinto ako. May ilaw na bughaw mula sa ilalim ng lupa. Para siyang gasera na may mahina pero malinaw na liwanag. Pinilit kong silipin mula sa likod ng puno. At doon ko siya nakita. Si Tatay. Hubad ang itaas ng katawan. Nakaluhod sa lupa. At may hawak na kung anong itim na bato. Umutya. Nakalagay ito sa luma at basag na palanggana. May paligid na durog. May paligid na durog na dahon at parang dugo ng hayop. Sa may paligid na may durog na dahon sa paligid at may durog na dahon sa paligid at parang dugo ng hayop. Hindi siya nagsasalita, pero parang humuhuni, mababa, parang may tinatawag. Tapos bigla siyang napayuko. Niyakap niya ang mutya. At sa harap ng mga mata ko, bumaliktad ang katawan niya. Bumalatay sa balat niya ang itim na ugat. Bumilis ang kabog ng dibdib ko.
Gusto kong tumakbo pero nanigas ang tuhod ko. May lumabas mula sa likod ni tatay. Isang aninong kulay abo. Matangkad at tila hindi tao. Hindi ko maipaliwanag ang itsura. Hindi siya nilapitan ni tatay, pero tila sinasamba niya ito. Nang ilang minuto pa'y naglaho ang anino. At si tatay ay parang nawalan ng malay. Agad akong bumalik sa bahay. Nanginginig. Hindi ko alam kung anong nakita ko. Pero sigurado akong hindi yun pangkaraniwan. Sa utak ko, naiisip kong baka bangungot lang yun. Pero alam kong totoo. Kinabukasan, hindi ko na binanggit kahit kanino, pero pinilit kong magmasid. Napansin kong tuwing kabilugan ng buwan, nawawala si tatay. Minsan gabi, minsan madaling araw. Babalik siya na pawis. Pero laging may dala. Kadalasan ay ahas, bayawak, o manok na puti. Pero ang kakaiba, hindi niya ito niluluto. Ibinabaon niya lang ang mga ito sa may likod ng bahay. Tapos babantayan niya habang inuubo. Akala mo may sakit, pero hindi naman siya nanghihina. Isang gabi, kinausap ko siya. Tay, saan po kayo palaging nagpupunta paggabi? Napatingin siya sa akin, pero hindi agad sumagot. Lumapit siya sa bintana at tumingin siya sa labas. Ilang saglit ng katahimikan bago siya nagsalita. May mga bagay, anak, na mas mabuting wag mo nang malaman. Lalo na kung ang kapalit ay takot. Hindi ako sumagot. Pero doon ko naisip, hindi ordinaryo si tatay. Dumaan ang ilang linggo at lalo lang dumadami ang senyales. Isang gabi, narinig ko siyang umuungol habang natutulog. Para siyang may sinasakal. Sinilip ko siya at nakita kong may sinag na itim na ilaw na lumalabas mula sa dibdib niya. Hindi normal. Tapos umuungol siya ng malakas. Gabunan, sabi niya habang nahihirapan sa paghinga. Doon ko lang narinig ang salitang yun. Gabunan. Kinabukasan, nagtungo ako sa isang matandang lalaki sa kabilang baryo. Siya si Lolo Doro. Kilala siya sa barangay na mahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Hindi ko alam kung maniniwala siya sa akin, pero sinubukan ko pa rin itanong. Lolo Doro, ano pong ibig sabihin ng gabunan? Napakunot ng noo si Lolo. Napatigil siya sa pagtatalop ng niyog. Abay, saan mo narinig yan? Sa tatay ko po. Parang binanggit niya yun sa panaginip. Tumahimik si Lolo Doro. Tumingin siya sa paligid, tapos dahan-dahang lumapit sa akin. Ang gabunan, hindi yan basta-basta aswang. Yan ang klase ng nilalang na may mutya. Itim na mutya. Hindi sila basta-basta pumapatay ng tao, pero may kapalit ang lakas nila. Kadalasan, kapalit ay kaluluwa o ang pagkatao mismo. Nanlamig ako sa narinig ko. Umuwi ako ng litong-lito. Parang gusto ko nang takasan ang katotohanan. Pero dumating ang isang gabi na pinilit kong harapin ang lahat.
Nagkunwari akong tulog. Alam kong lalabas si tatay. At nung tuluyan siyang umalis, sinundan ko siya. Buo na ang loob ko. Gusto ko siyang harapin. Pero pagdating niya sa may kuweba sa gilid ng ilog, muli siyang lumuhod at inilabas ang mutya. Pagdating niya sa may kuweba sa gilid ng ilog, muli siyang lumuhod at inilabas ang mutya. Pero bago pa niya maisagawa ang mga ginagawa niya, lumabas ako. Tay! Nagulat siya. Tumayo agad at itinago niya ang mutya. "O anak, anong ginagawa mo dito?" "Gabonan ka po ba, tay?" Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang lungkot. Hindi galit, hindi takot, kundi pagsuko. "Ginagawa ko to para sa inyo, anak. Para hindi tayo magutom. Para hindi tayo saktan ng iba. Pero tama ka, anak. Isa akong gabunan." Napaupo ako. Hindi ko alam kung maiiyak ako o tatakbo. Pero isang bagay lang ang bumalot sa puso ko. Yun ay awa. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala habang nakaupo sa damuhan sa harap ni tatay. Tahimik lang siya. Nakatayo. Nakatingin lang siya sa akin. Pero para bang ang mga mata niya ay pagod na pagod. "Tay, kailan pa po ito nagsimula?" Tanong ko habang pilit na nilulunok ang kaba. Umupo siya sa isang bato, saka huminga ng malalim. Hindi ko pa rin makalimutan ang anyo niya noong gabing yun. Hindi bilang halimaw, kundi bilang isang ama na pagod na sa bigat ng lihim. 1981, anak. Namatay ang tatay ko, ang lolo mo, dahil sa utang na hindi niya nabayaran sa taong may hawak ng mutya. Pinaako nila sa akin ang kasunduan. Saka ako pinili. Saka ako binigyan ng itim na mutya. "Ibig sabihin, pinilit lang kayo, tay?" Tumango si tatay. "Oo, pero hindi ko agad tinanggap. Nung una, 3 taon akong tumanggi. Pero nang sunod-sunod ang malas sa pamilya, namatay ang isa mong pinsan sa lagnat, na aksidente ang nanay mo, hindi na ako nagdalawang isip. Pinili kong tanggapin ang mutya. Gusto ko lang maprotektahan kayo." Doon ko lang napagtanto ang lalim ng sakripisyong ginagawa ng ama ko. Hindi siya naging ganon dahil sa kasakiman. Naging gabunan siya dahil sa takot at pagmamahal. "Tay, totoo po ba na ang kapalit ng mutya ay kaluluwa?" Hindi siya agad sumagot, pero nakita ko ang pagliwanag ng mutya sa palad niya. Tila ba sumasagot para sa kanya. "Oo, anak, pero hindi tao ang dinadagit ng mutya, kundi hayop, dugo, at kung minsan, alaala." Napakunot ako. Alaala? May mga panahon na nawawala ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong ginawa ko kagabi o kung may nasaktan ba ako. Yun ang kapalit minsan, anak. Unti-unti akong nawawala. Hindi ko napigilang mapaluha. Sa tagal kong pinaghihinalaan ng ama ko bilang isang aswang na maaaring pumatay, hindi ko naisip na mas malupit pa pala ang nangyari sa kanya. Biglang bumugso ang hangin sa paligid. Napayakap ako sa sarili ko. Narinig kong humuhuni ang mga ibong gabi sa gilid ng kuweba. Tumayo si tatay
Muli niyang itinago ang mutya sa isang lalagyang yari sa kahoy. Hindi ito ligtas na usapan, anak. Mas mabuti pang bumalik ka na sa bahay. Sasama ako sa iyo, tay. Sagot ko. Hindi siya tumutol. Tahimik kaming umuwi. Pagdating namin sa bahay, gising pa pala si Nanay Salve. Nakaupo siya sa may hagdan. Hawak ang maliit na lampara. Nagkatinginan kami ni tatay. Hindi ko alam kung alam ni inay ang lahat. Pero may kutob akong matagal na siyang may alam. Hindi siya nagtanong pa. Pumasok lang siya sa loob ng bahay. Iniwan kaming dalawa ni tatay sa labas. Kinabukasan, tila walang nangyari. Parang normal ang lahat. Si tatay ay muling nagpakain ng baboy. Si inay naman ay naglaba. At si Luisito ay naglalaro sa labas kasama ang anak ni Mang Turing. Pero sa loob-loob ko, hindi na ako mapalagay. Dumaan ang ilang linggo. Lalong dumalas ang sakit ng ulo ni tatay. Madalas siyang matulala. At minsan, nahuli ko siyang umiiyak habang hawak ang mutya. Napansin kong unti-unti siyang namamayat. Para bang sinisipsip ng mutya ang lakas niya. Isang gabi, habang ako'y naghuhugas ng pinggan, lumapit si inay sa akin. Matagal ko nang alam, anak. Bago pa kami magpakasal ng tatay mo, alam ko na. Pero hindi ko siya iniwan. Dahil hindi siya halimaw. Tao rin pa rin siya, Elena. Umiyak ako sa harap ni inay. Hindi ko nakinaya ang bigat ng lahat. Akala ko, ako lang ang may dalang lihim. Akala ko, ako lang ang natatakot. Pero mas matapang pala si inay. Wala siyang pinatay kahit na isa. At hanggat hawak niya ang mutya, may proteksyon ang buong pamilya natin, anak. Pero kung gusto mong tanggalin yan sa buhay natin, ikaw lang ang makakagawa niyan. Nabigla ako sa sinabi niya. Ako? Bakit ako? Tumango siya. Ikaw, anak. Ikaw ang susunod kung gugustuhin mong ipasa sa iyo ang mutya. Pero kung ayaw mo, may paraan pa para tapusin yan. Ngunit may kapalit. Ngunit anong kapalit, Nay? Kaluluwa rin. Doon ako lalong kinilabutan. Hindi na lang ito lihim. Isa na itong sumpa. Lumipas ang ilang araw na hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni inay. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Ayoko ng araw-araw mabuhay sa takot na baka isang araw ay magising ako na wala na si tatay o isa sa amin. Isang madaling araw, habang natutulog ang lahat, bumangon ako at kinuha ang susi ng kahon ni tatay. Doon nakalagay ang mutya. Binuksan ko ang kahon at sa unang pagkakataon, nakita ko ito ng malapitan. Itim na itim, makinis at tila buhay. Nang hawakan ko ito, bigla akong nayanig. Parang may humigop sa lakas ko. Pero hindi ko ito binitawan. Isang boses ang narinig ko sa tenga ko. Mababa, parang pabulong. Ikaw na ba ang susunod? Rinig kong boses. Napaatras ako. Binagsak ko ang mutya. Nangangatog ang mga kamay ko. Maya-maya, dumating si tatay ko. Napansin niya ang kahon sa lamesa. Anak, hindi mo dapat yan hinahawakan.
Sagot ni tatay. Tay, gusto ko na pong tapusin to. Lumapit siya. Inabot niya ang mutya. Pero parang ayaw na sa kanya ng bato. Hindi ito umilaw kagaya ng dati. Ibig sabihin, sa akin na siya. Tanong ko. Umiling si tatay. Hindi ikaw. Ang mutya, pumipili. At kapag tinanggihan mo, may kabayaran. Tumahimik kami pareho. Humigpit ang hawak ko sa kahon. Kinabukasan, dinala namin ang mutya sa pinakagitna ng kagubatan. Sa lugar kung saan unang ipinasa sa kanya. Nais namin ibaon ito. Itakwil. Pero hindi ito ganon kadali. Sa bawat pagsubok naming ibaon ito, lumalabas ang itim na usok mula sa lupa. Para bang tinatanggihan ng kalikasan ang pagtanggi namin sa sumpa. Tinignan ako ni tatay. Kung tatanggapin mo to, mapoprotektahan mo ang pamilya natin. Pero mawawala ka rin dahan-dahan. Hindi ako nakasagot. Sa huli, itinago muna namin ulit ang mutya. Hindi pa ako handa. At simula noon, araw-araw ko nang iniisip kung ang sumpa ng gabunan ay nasa pamilya na namin, paano ko pipiliin ang tama, ang kaligtasan ng pamilya o ang pagbabalik sa normal. Pagkalipas ng 2 linggo, mula nang muli naming itago ang mutya sa loob ng baul, napansin kong muling bumigat ang pakiramdam ni tatay. Hindi siya nagkukwento sa akin. Pero halata sa kilos niya, madalas siyang mapatingin sa kahon. At minsan, hinihimas niya iyon na parang inaalo ang laman. Ayoko na sana siyang tanungin. Pero isang gabi, habang nag-iigib siya ng tubig sa poso, sumunod ako at naupo ako sa may bangkito malapit sa kanya. Tay, ano pong nararamdaman niyo tuwing malapit kayo sa mutya? Tanong ko habang nakayuko. Hindi siya agad sumagot. Tumigil siya sa pagbubomba ng puso. Tapos tumingin sa akin. Parang may kasamang tao sa katawan ko, anak. Parang hindi ako buo kung wala yun. Sagot ni tatay. Pero hindi ba kayo natatakot na baka kunin kayo nito ng tuluyan? Tanong ko naman. Umiling si tatay. Mas natatakot ako kung mawawala ang mutya. Kasi kapag wala yun, mas madaling pasukin ang pamilya natin ng mas malalakas pa sa aking gabunan. Napaisip ako. Noon ko lang naramdaman ang lalim ng takot ng isang gabunan na hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay. Gusto niyang iligtas kami, pero unti-unting nawawala ang sarili niyang katauhan. Kinabukasan, maagang gumising si Inay Salve para magpunta sa palengke. Ako naman ay naiiwan sa bahay kasama si Luisito na noon ay may sinat. Habang nagpapahid ako ng langis sa likod ng kapatid ko, naramdaman kong tila may malamig na ihip ng hangin na dumaan sa bintana. Lumingon ako, pero walang tao. Maya-maya, narinig ko ang kaluskos mula sa likod ng bahay. Hindi ito ordinaryong tunog. Mabigat, parang may hinihila. Agad kong inihatid si Luisito sa loob ng aming silid at nilak ang pinto. Kinuha ko ang kutsilyo sa ilalim ng unan. Hindi ito para lumaban. Hindi ako ganun. Para lang ito sa kaunting lakas ng loob. Paglabas ko sa likod ng bahay, nakita ko si tatay. Pawisan, nanginginig ang mga kamay. May dugo sa kanyang dibdib. Tay!
Sigaw ko. Lumapit ako kaagad. Pinagmasdan ko ang sugat. Hindi malalim. Pero tila may matulis na bagay ang dumapo sa kanya. Galing yun sa isa sa kanila. Mahina nang sabi. Sino po, Tay? May iba pang gabunan. Hindi ko sila kaalyado. Ayaw nilang itigil ko na ito. Gusto nila ipasa ko sa'yo ang mutya. Nanigas ako. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko tatanggapin, Tay. Hindi ko kayang gawin ang ginagawa niyo. Alam ko, anak. Kaya kailangan nating tapusin ito para hindi pwedeng tayo lang. Kailangan nating humarap sa pinagmulan ng mutya. Mula noon, nagsimula ka ng maganda. Araw-araw, dinadala ako ni tatay sa kakahuyan. Tinuturo niya sa akin kung saan nagsimula ang lahat. Isang lumang punso sa gitna ng masukal na lugar. Pinapalibutan ng matataas na puno ng akasya at talahib. Doon daw unang inilibing ang mutya bago ito inahon ng pinuno niya. Sa isang gabi ng Oktubre, sabay namin dinala ang kahon patungo sa punso. Tahimik ang paligid. Walang buwan, pero kuliglig lang ang maririnig. Kung ibabalik natin ito sa pinagmulan, maaaring matapos na ang sumpa, bulong ni tatay. At kung hindi naman po, Tay, sagot ko naman. Baka may mawala sa atin. Humukay kami sa paanan ng punso. Doon niya isinilit ang mutya. Hindi pa man namin natatakpan ang lupa, nagsimulang umalimbukay ang hangin. Kumulog, umangat ang lupa, parang may tumatanggi. Tumingin sa akin si tatay. Anak, ano man ang mangyari, huwag kang tatakbo. Tumango lang ako. Ilang saglit lang, biglang tumilim ang paligid. Para bang may aninong dumapo sa likod ng punso. Mula sa lupa, tumayo ang isang nilalang. Hindi tao, hindi rin hayop. Ang balat niya ay kulay abo. Ang mata niya ay pula. At sa kanyang leeg ay may suot siyang tali na parang yari sa ugat ng puno. Bakit mo ibabalik ang mutya sa akin? Tanong ng nilalang. Mababa ang boses, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ayoko na, hindi ko na kaya. Pinili ko na ang pamilya ko. Sagot ni tatay. Lumapit ang nilalang. Nakatingin siya sa akin. Ito na ang kapalit. Bigla siyang tinulak ni tatay. Bumagsak siya sa lupa. Agad ko siyang nilapitan, pero bago ko pa man maabot ang mutya, sumiklab ito ng apoy. Itim na apoy. Huwag mong hawakan, anak! Sigaw ni tatay. Pero huli na. Naramdaman ko ang init. Pero hindi sa balat. Sa loob ng dibdib ko, parang may pumasok sa akin at tumigil ang mundo. Pagmulat ko, nasa likod bahay na kami. Mag-uumaga na. Nakahiga si tatay sa damuhan. At ako naman ay nanginginig pa rin. Nakatulog ka, anak, pero lumaban ka, sabi ni tatay. Anong nangyari, tay? Tanong ko. Tinanggap mo ang kapangyarihan, anak, pero hindi ang sumpa. Ikaw ang kauna-unahang gumawa nun. Hindi ko kaagad naintindihan, pero nararamdaman ko sa katawan ko na may nagbago. Hindi ako hinahanap ng mutya. Hindi ko rin siya inasam, pero naroon siya. Nasa akin. Pag-uwi namin, sinalubong kami ni inay. Yakap agad sa akin.
Walang tanong. Alam niyang may nangyari. Lumipas ang mga araw. Hindi na muling lumitaw ang nilalang. Hindi na rin sumiklab ang mutya. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Minsan, habang natutulog ako, naririnig ko pa rin ang boses na bumubulong. Hindi kita titigilan, Elena. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Dahil ako na ang may hawak ng mutya. At kahit hindi ko ito ginusto, ako na ngayon ang tagapangalaga ng sumpa. Pagkaraan ng ilang buwan, naging tahimik ang buhay namin. Si tatay ay muling bumalik sa pagiging tahimik at mapagmasid. Pero ramdam kong may kinikimkim pa rin siyang takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa akin. Ako naman, pilit kong ginagawang normal ang lahat. Pumapasok ulit ako sa eskwela. Tumutulong kay inay sa tindahan. Pero tuwing gabi, naroon pa rin ang boses sa aking mga panaginip. Alam kong siya yun, ang nilalang na dating may hawak ng mutya. Ang dating gabunan na ngayon ay nawalan na ng katawan pero nananatiling buhay sa anino at boses. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, nararamdaman ko na naman na may malamig na hangin sa likod ko. Lumingon ako. Walang katao-tao. Pero pagbalik ko sa hugasan, nakita ko ang tubig ay naging maitim. Itim na parang langis. Kumukulo ito at may amoy na bulok na laman. Elena! Napaatras ako. Napatili. Mabilis na dumating si tatay. Hawak ang bulok na may nakaukit na lumang sulat, alibata. Dumating na siya, anak. Mahina niyang sabi. Kinabukasan, umalis kami ni tatay papuntang bundok ng Itom, Lumangaw. Dala namin ang mutya. Nakabalot sa tela ng itim na abaka. Ayon kay tatay, dito raw niya unang natagpuan ang anting-anting at dito rin daw ito dapat ibalik. Hindi lang ito sumpa. Ito ay pintuan. Hanggat hindi sinasara, may darating na mas malala pa. Sabi niya, habang tinatahak namin ang masukal na daan. Pero bakit ako, tay? Tanong ko habang inihila ang paa ko sa putik. Dahil ikaw ang tumatanggap ng walang galit. Ikaw lang ang hindi bumigay sa tawag ng mutya. Pagkadating namin sa tuktok, tahimik ang paligid. May batong hugis trono sa gitna ng bakanting lupa. Lumapit kami at doon biglang nagdilim ang langit. Umiihip ang hangin. Nagsimulang kumulog at saka ito lumitaw. Isang anyong usok na may pulang mata lumulutang mula sa kawalan. Isa kang mangmang, Elias! Pinasa mo sa anak mo ang sumpa. Pero walang makakapigil sa akin. Hindi na ako ang pipigil sa'yo, sagot ni tatay. Ang anak ko na. Humakbang ako papalapit. Ramdam ko ang init sa dibdib ko. Pero hindi na masakit. Parang kilala ko na ang apoy sa loob ko. Parang handa na siya. Binuksan ko ang tela. Umangat ang mutya sa ere. Umiikot ito. May apoy na itim na nagliliyab sa paligid. Ngayon, Elena, sa puso mo siya matatalo, sigaw ni tatay. Hindi mo ako kaya, sigaw ng nilalang. Pumikit ako. Hinawakan ko ang mutya sa ere. Sa huling sandali, nakita ko si nanay, si tatay, at ang mas bata kong kapatid. Masaya, payapa, walang sumpa.
Pagkadilat ko, nasa loob na ako ng apoy. Hindi nasusunog ang katawan ko. Sa halip, lumalakas ako. Bumalik ka na kung saan ka nang galing, sabi ko. At itinulak ko ang mutya pabalik sa katawan ng anino. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Natanggal ang kulay ng paligid nang magbalik ang liwanag. Wala na siya. Wala na ang anino. At ang mutya nawasak sa gitna ng bato. Parang basag na salamin. Niyakap ako ni tatay. Lumuhod kami sa lupa at tahimik. Pagbalik namin sa baryo, may kakaibang katahimikan. Parang kahit ang mga puno ay nagpapasalamat. Si inay naman, nang makita kaming buo, napaiyak na lang siya at yumakap sa amin. Simula noon, hindi na ako binabangungot. Wala nang bulong, wala na ring init sa dibdib ko. At malaya na ako. 1 taon matapos ang lahat. Lumipat kami sa kabilang bayan. Nagsimula ng panibagong buhay. Simple, tahimik at normal. Pero dala pa rin namin ang aral mula sa itim na mutya. Hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat pagnasaan. At minsan, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa anting-anting, kundi sa pagpili na maging tao, buo, mapagmahal, at handang magsakripisyo. Sir Roy, maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Ako po si Elena at ito ang naging katapusan ng aming sumpa. Sana'y magsilbing babala ang kwento ko sa iba na hindi sa lahat ng oras ay sagot ang kapangyarihan. Minsan, kailangan lang natin ay tapang at puso. Maraming salamat po muli.